Isang linggo bago ang undas, may mga ngayon pa lamang ay umuwi na sa kanilang probinsya. Sa Epifania, bakasyon na ang mga inaalagaan bata rito sa Maynila, kaya uwi muna siya sa Pangasinan. Para makaiwas na rin sa traffic po. Tapos na rin ang trabaho ni Jeffrey, kaya bakasyon muna siya bago pa ang long weekend. Para magang makarating doon, sir. Dalawa kami, sir, 1,882. 1.8? 82. Magkano dati? 750 yata, bati, sir. 750 sa 1 Ayon sa mga operator ng mga bus, matumal pa sa ngayon ang mga biyahe. Maaaring namamahalan daw sa pamasahe yung mga pasahero, lalo na yung mga taga-malalayong lugar. Pero umaasa raw silang darami ang mga pasahero habang papalapit ang undas at long weekend. Bago ang inaasahang dagsa ng mga uwi sa probinsya, ininspeksyon ng MMDA ang mga terminal ng bus sa Cubao. 24 oras ang operasyon nila. Pero daing ng mga tsuper, malayo ang dinaraanan palabas at papasok ng Metro Manila, kaya naiipunan sila ng pasahero. We will help po with the clearing, and gaya nga po ng sabi ni Colonel Bong, we will make sure na yung turnaround ng buses nyo, nandito po ang MMDA to assist you para hindi ho magsiksikan ng mga tao and maganda po ang flow ng ating dispatching. Wala naman daw inaasahang kakulangan sa mga pampasaherong bus kahit pa 70% pa lamang ng fleet ng mga kumpanya ng bus ang bumabiyahe. Sira pa po yung bus yan. Kasi 2 years po yan na natenga. May augmentation pong yung mga ibang sister company na nag-apply ng special permit just in case lang. Ang Land Transportation Office nag-inspeksyon din ng mga bus terminal dito sa Metro Manila, Cagayan de Oro at sa Ilocos Norte para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. May 3 bus na hindi pinabiyahe dahil basag ang ilang mga ilaw. Bawal din ang overloading. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.